Sino nga bang mag-aakalang ito na ang mukhang ihaharap muli ni Dick sa kamera? Isang biktima ng heat stroke at baldado na ang kaliwang bahagi ng katawan. Sabi nung doktor ko sa akin, maswerte ka at nakapagsalita ka pa. Usually, yung mga tinatakbo rito, hindi na makapagsalita. Yung mga nakasabayan ko doon nagka-heat stroke, nauwi sa aneurysm eh. Alam mo yan? Yung biniyak kang ano, di ba? Parang kay Pakito, di ba? Pakito, aneurysm. Ito dapat naman ito. Ito ano eh, ayaw sumunod eh. Ito matigas sa ulo. Ang dating breadwinner ng pamilya, ngayon ay nangangailangan na ng aruga at suporta. At sa haba ng panahon na kailangan niyang magpahinga, sana raw ay may babalikan pang karera ang artista. Kaya, walang hindi kaya. Kaya mong bumaba ng bundok na ito habang nagpapaputo ka ng baby Armalite. Kaya, kahit pinakahuli nung malalaglag na ako, gano'n ako. Araw muli ng physical at occupational therapy ni Dick, pero ngayon, isang naibang sesyon ang susubukan niya. Meron tayong gagawin na para sa yun, sa shoulder at saka sa paa nyo. Wala nang painkiller. Para wala na yung pain at saka maayos yung tayo nyo. Okay, so ngayon pupunta tayo dun sa kwarto. Ha? Okay. At kakutsaba namin ang mga staff ng ospital. Trium, yan yung tawag sa... Ito ang bumungad kay Dick. Nakita mo yan? Ito yung decompression, no? Ang iba't ibang mukha niya na tumatak sa kanyang mga tagahanga mula noon hanggang ngayon. You never put a good man down. Wow. That's correct. Are you good? Very bad. And bad and better. Yes. That's how I get my assignments, di ba? And I'm good at playing bad roles. Pero teka, hindi ba therapy kuno ang sadya natin dito? Kaya Dick, eto na ang mga therapist mo. Iba na ang masamanda mo! Mabuhay ka, Dick Israel! Natawag ako doon sa ano, sabi niya noon eh. Love you! Ito. That's... How are you? Better than yesterday. Huh? Yesterday was not as good as today. It's gonna be better. Oo nga pala. Kaya alam mo kung bakit tayo nandito? Dahil ikaw ay bibigyan ng karangalan ng wish ko lang. Yun. Sarap na feeling. Di ba? May nagmamahal pala sa'yo. Di ba? Marami. True friend. Ito, kada pelikula po, ito sidekick natin eh. Pambuhay natin to eh. Ito ang bida. Yan ang bida. I love you, Don Teddy. Ha? Mula sa mga kwento ng ating mga bisita, ang kilalang kontrabida naman ang naging bida sa eksena. Hindi, pero masayang kasama ako. Masayang kasama si Tatsa, whether sa eksena o yung behind the scenes. Masayang kasama doon na. Hindi nawawala ng kwento to, hindi nawawala ng kasayahan si grupo. Kasi hindi ba, lalo na tayo sa trabaho, yung taping, kumisang magkamupuyatan na. Minsan laglag na mata mo, di ba? Nangihina. Pag nandun si Tats, hindi ka manghihina dahil tawa na lagi. Tsaka may nangyayaring, basta't may mangyayaring hindi mo inaasahan, basta't if Tats is around. Siyempre, ito si Tats tawag namin dito. Kasi ito sa mga tumulong sa akin nung bago ko sa action picture. Kasi sabi ko, dapat lumakas ka, Tats. Kailangan ka namin. Hindi lang sa pelikula, pati sa television. Mamimiss ka namin, pare. Kaya yung therapy, tuloy-tuloy lang yan, pare. Huwag kang bibitaw. Yes, yan. Nandito, importante, nandito pamilya mo. Kung ang musika ng mga kaibigan ang naging daan para matulungan ang hinahangaang kontrabida, para kina Jamie at Nelmar, musika rin naman ng mga idolong performer ang inspirasyon nila sa kanilang buhay. Nakilala ng Wish Ko Lang ang 23 anyos na si Nelmar Ongcoco, binansagang Mark Bautista ng Bataan. Siya rin daw ang #1 fan ng singer. Nung una, nakikita-kita ko lang siya sa TV. Tapos, sinapakinggan ko yung mga kanta niya. Tapos, hanggang dumating yung time na yung mga kaibigan ko na sinabi, parang may hawig ka sa kanya. Ginagaya ko yung kilos niya, pananamit. Kung ano siya sa TV, tinitingnan ko kilos ng kamay, ng facial reaction, kung paano.
Mula sa pagkilos, pagkanta, hanggang sa pananamit, plakado na ni Delmar si Mark. Hindi alam ni Delmar, pinaplano ng ating programa ang ultimate encounter niya sa kanyang pinakamamahal na idolo. Kunwari pinapunta namin si Delmar sa studio dahil ire-record niya ang isang kanta ng idolo. Ang hindi niya alam, ang idolo na niya mismo ang sound engineer niya. Siya pa po. Wait. Ikaw. Mar? Oo. Hindi mo nakukuha yung chorus eh. Ganito na lang. Punta kita dyan sa loob. Kamusta? Nahirapan ka. Kaya pala kinakabahan. Okay ka lang. Kamusta ka? Kinakabahan ka? Ako yata kinakabahan kanina. Sabi ko, shucks. Okay. Wow, at least na-meet naman kita ngayon. Yes. Thank you naman. Idol ko po. At napili mo naman ako sa mga... Lagi ko yung ginagaya. Oo nga daw, balita Okay lang ko. ba? Oo naman, oo naman. Wapo pala. First time ako na nila. Tsaka sobrang special ka. Sobrang special. Ito may isi-share ko sa'yo. Actually, ibibigay ko sa'yo. May dagdag pang regalo si Mark sa kanyang #1 fan. Kung sana magkasya sa ito. Ito yung mamahal kong jacket. So, ito makikita mo to sa album ko, sinuot ko siya. Sa concert namin na Pop Icon, sinuot ko. Concert namin sa States, nasuot ko to. Sa mga lahat ng party fitness, nasuot ko to. Saka, alagaan mo to. Huwag mong walain yan, okay? Para sa'yo yan. Tila hindi na napigilan ni Delmar na magsabi ng damdamin sa kanyang idolo. Kasi habang nandyan ka, nandito ako kung wala ka. Kasi wala rin sa ganun. Ito. Thank you. Minsan, kumakanta ka na, yung mga taong iingay, nagkukwentuhan na. Pero sobrang bilib ako sa'yo dahil pinili mo yan na trabaho. No? At nag-e-enjoy ka naman. Yun lang naman yung importante doon. As long as nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, kahit maliit lang yung bayad, walang problema yon. Promise ko na talagang pagbutihin ko yung trabaho ko para sa'yo rin, para ma-inspire ka rin kahit paano. So, thank you so much, and I'm so happy to meet you. Thank you rin po at binigyan niyo ako ng time. Oo naman. Yung birthday gift niya eh. Isang pagtatagpo na Banana TV sa puso ng isang #1 tagahanga habang panahon. Iyan ang R&B superstar na si Usher Raymond IV. Bukang bibig ng lahat. Excited na ang mga diehard fans niya, kagaya na lamang ni Jamie. Love you, Usher. Thank you. I'm really inspired by not just your music, but it's more of your passion for and dedication to your craft. It inspires me, and I hope you inspire more teenagers, more people to, open opportunities for people to believe in themselves. So for that, I really thank you. Hindi ka nga pala mag-Tagalog. You can inspire a lot of people. I love you. Mapalad kami rito sa hotel dahil nataon na dito rin pala gagawin ang press con. Okay, we will start with a question and answer. I'll give you your mic, sir. Maya-maya pat lumitaw na ang hinihintay ng lahat, si Usher. Someone once told me that if you're not going through anything, sometimes you'll lack inspiration. Catered to by this woman. Mabilis man ang bawat sandali sa mini press con niya. Sinuwerte naman makalapit si Jamie. At doon, napirmahan pa ni Usher ang kanyang mga CD at poster. At si Jamie lang ang nakagawa niyan ng mga oras na yan, ha? Sa
araw mismo ng concert, isang backstage pass ang ibinigay sa #1 fan na si Jamie. Talaga namang it's a one-of-a-kind ultimate fan experience na magdudulot ng malaking inspirasyon para kay Jamie. Sobrang may impact yun sa akin kasi nakita ko na I felt so special today. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Ito na yung binigay sa akin ng wish ko lang, napalago ko, nagdagdagan ko ng mga ibang paninda, nakapaglagay na ako ng soft drinks. Mula nung binigay sa akin yung dating kakaunti, ngayon medyo dumami.